Pinabuti ninyo na tugunan ang aming palyaya. Mamaya alas 12, maraming hindi kinapon na kaldero. Walang nagsaing sa bahay. Nakipag-chismisan kayo. Pero, ito naman, mga nanay-tatay ko, mga lulot-lola ko, manatag kayo, hindi kayo uuwing konsumido. Hindi namin kayo kukonsumihin. Bakit? Alam naman ng taong bayan, kapag maghahalalan, yung mga politiko, magkakaaway. Yung mga magkakapibahay, magkaaway din. Pagtapos ang eleksyon, yung mga politiko, pag-ibagi na. Yung magkakapibahay, magkaaway pa rin. Di ba? O kaya, kung manatag kayo, hindi kayo uuwi may puon, galit, o inis. Dahil wala kayong maririnig na panira dito. Mabigat ang gagawin ko sa Lord's Choice. Sabi ko sa kanila, oy, umayos kayo. Yung mutaw, binigyan kayo ng oras. Huwag nyo nang sayangin. Kung kayo'y kandidato at first time yung tatakbo, sabihin nyo na lang kung ano ang gagawin ninyo. Kung kayo naman, re-electionista, katulad na ginawa kanina ni Congressman Hermix Dionisio, sabihin nyo na lang, i-report nyo sa taong bayan kung ano ang ginawa ninyo sa loob ng 3 taon. Tama po ba? Kaya natin ang taong bayan mag-desisyon kalaunan. Diba? Time! Stay lang kayo dyan sa gilid. Chill-chill lang tayo dito. Mag-re-talk lang tayo. Time! Bakit ba kayo naghahanap ng ibang mayor kung meron namang mayor na nakaupo? Maganda! Easy. Puso nyo, nakatitig lang yan. Kaya ko naman yung naitanong, siyempre, nangangamba din ako. Nag-aalala din ako. Bakit? Yang mga namaupo, mga mahal ko yan. Mga alaga ko yan. Opo. Dala na pagtanaw ng utang na loob kay Danny Laguna. Alam mo yun? Hindi ko yan tinubli. Hindi ko yan itinanggi. In fact, isa sa itinatapos ng ilong natin o ipinagmamalaki natin ugali sa buong mundo, hindi lang bilang taga-mundo, kundi bilang isang Pilipino, tayo mga Pilipino, marunong tumanaw ng utang. At ang utang na loob, wala tatapos ang bayaran. Tama ba? Kaya bilang pagtanaw ng utang na loob kay Boss Danny, inaruga ko yung mga anak niya. For almost 20 years. Tingnan natin kung totoo ba. Una, Pili Laguna. Nakaupo? Nakaupo. Lei Laguna. Nakaupo? Nakaupo. Dennis Laguna. Nakaupo? Asawa ni ate. Nakaupo? Nakaupo. Si ate. Nakaupo. Ilan sila? Happy? Masaya ako. Masaya ako na yung hindi napagtagumpayan ni Boss Danny sa tulong natin lahat na pagtagumpayan ng kanyang mga anak. Ngayon, kung sila'y naging mabuti sa kanilang
obligasyon o tungkulin sa taong bayan, hindi ako para humusga. Taong bayan ang maghuhusga. Tama po ba? Tingnan po ninyo. Maghanap kayo ng kahit isang lumagoso lang sa sinigod. Isa lang. Wala? Wala. Bakit? Bilang pagtanaw ng utang na loob, isinantabi ko ang mga anak ko. Inuna ko muna yung mga anak ni Boss Kami. Ngayon, tanong, Yorme, tatanaw ka pa ba ng utang na loob? Sagot, Hindi. opo. Bakit? Pilipino mo eh. Ganun talaga tayo mga Pilipino. Kaya naman, meron lang akong pakiusap. Baka naman, kung pwede, sa ibang bagay na lang ako tumanaw ng utang na loob. Bakit? Hindi utang na loob, hindi naman ako sa taong bayan. Kung wala ang Diyos, wala kayo, wala ako sa kinalalagyan ko ngayon. Ayun, masama naman bang tumunan ko, pakinggan ko, yung sinisigaw ng taong bayan? Eh yung taong bayan na nagsasabi, mali ka. Yung taong bayan, sumisigaw ng bumalik ka na. Siya, sumigaw, wala na babalik! Napanood nyo? Talaga? Nagulang din ako. Para ako asawang inimpakilaan sa maliit na yung gamit ko, hinapis sa labas ng pintuan. Huwag ka na bumalik! Eh bakit sila nagagalit? Bakit sila natatakot? Bakit sila nangangamba? Hindi naman sila may-ari ng pwesto na yan. Yan ay pag-aari ng taong bayan. Kami ay empleyado lang ng taong bayan. At ang kontrata namin, 3 years. After 3 years, expired. Tama ba rin? Tapos babalik ka sa taong bayan. Magpaparin ka ng kontrata. Pag sinabi ng taong bayan na gusto mo ng trabaho mo, approve. Renew. 3 years ulit. After 3 years, expired. In fact, kapag ikay nagustuhan ng taong bayan, ipopromote ka pa ng taong bayan sa pwesto. Tama o ba? Katulad ng ginawa niyo sa akin, ginawa niyo ako ng kusihan. Kusihan. Then 9 years, pass your paper. Finish or not finish. O, ano ginawa niyo? Promote niyo ako, Vice Mayor. Finish contract. Pass your paper. O ano bang ginawa niyo sa akin? Ginawa niyo ako. Ang katunayan, mga nanay ko, mga tatay ko, mga lolo-lola ko, ang isang leader, kapag naging mabuti sa kanyang tungkulin, kahit hindi na siya makita ng taong bayan, ibubuhay siya ulit ng taong bayan. Pag sila nagagaling sa akin ngayon, puro sila masasakit na salita. Nung araw, panay sila, papuri rito, papuri sa'yo. Puro sila papuri. Ngayon, ako'y parang demonyo na sa paligid nila. Eh bakit sila nagkakamba? E tingnan ninyo, ba't naman ako hindi magtatakbo? Eh ang buong akala natin, kaya namin sila ginoto, kung ano na simulan natin, itutuloy na lang nila. Tama mo ba? Iwawaglit ako na wala. Binago na. O, partikular. Ito, partikular. Kung sino pa yung pinakamalapit sa akin, yung bago na nilang binago. Una, tungkol sa senior citizen. Lola ko. Kapag araw ng payout, halimbawa, first quarter, pensyon ng senior, at wala ka sa araw ng payout, forbidden na raw yung pera nyo. Tama ba rin?
kasi hindi ko sa inyo dito, parang ginagawa pa si Mayor Lacson. O sige, piyegas ka lang. Hindi, tay. Read mo. Sa dinami-dami na naging mayor sa Maynila, first time ang mga taga-Maynila bumoto ng batang mayor. First time. Bakit? Lahat ng binoboto ng mga taga-Maynila na mayor, konti na lang ang birthday. Tama ba? Kaya yun. Pero, subukan kayo. Bumoto kayo ng batang mayor. At yung batang mayor na yun, nag-isip ng programa para sa mayaman, sa middle class, sa mahirap, sa may sakit, o wala, botante o hindi, lahat ng senior citizen may pensyon buwan-buwan 500 sa lungsod ng Maynila. Tama ba? First time nangyari sa kasaysayan natin. At anong sabi ko? Tay, lolo ko, pumanatan kayo. Pag hindi mo nakuha yung first quarter, doble ka sa second quarter. Tama? Pag hindi mo nakuha first quarter, second quarter, triple ka sa third quarter. Tama? In fact, ano ba sabi ko? Tay, pumanatan kayo. Kapag hindi mo nakuha ang Enero hanggang Nobyembre, pagdating ng Disyembre, maglulubi tayo. Lubi. Enero, Marso, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto. Ganado kayo ah. Anong ibig sabihin? Panatag yung mga matatanda na kahit hindi niya makuha yung buong taon, pagdating ng Disyembre, 6,000 siya. Tama ba rin? Kung dalawa sila sa loob ng bahay, 12,000. Kung tatlo silang matanda sa loob ng bahay, 18,000. Panatag ng matanda. Eh ngayon, ano nangyayari sa katalo ng matanda? Araw-araw namamamba. Kasi hindi naman mahuhulaan ng mga matatanda kung anong araw ang payout. Tama ba rin? Eh, alam mo naman ng mga matatanda, malala ang matulungan niyan. Maaga natin gising yan. Sa pangamba, saan niya pupunta? Chairman, balita. Alaw sa panay. Sawi, uwi. Tulog. Gising ulit ng umaga. Saan naman pupunta? Chairman! Ano na? No, wala pa. Eh, mamalas-malas mo. Yung nagtanda, tinawagan ng ako. Lola! Namimiss ka namin. Pasyala ko naman kami dito sa Bulacan. Lola! Namimiss ka namin. Pasyala ko naman kami dito sa Cavite. Yung matanda walang nagawa. Bakit? Ako tumawag. Nagbakasyon. 2 days after, balik ng rallies. Saan pupunta? Chairman! Ano na? Ako na nagkabigay na hapon, wala na. Pinahirapan ba natin yung mga matatanda? Sa totoo lang ito ganito yung iba nga sa iyo dito may 500 naman Kaya naman, itinatapos lang ng ilong ng matanda na for the first time, ang tagal-tagal ko na nagbabayad ng amilyar, ang tagal-tagal ko na namuhay sa Maynila. Ngayon lang ako nakaramdam ng gobyerno, prioridad pa ako, number 1 pa ako, mahalaga pa ako. May malasakit pa sa akin ng
Eh, minsan nga eh. Ito, madalas mangyari ito sa barangay. Yung anak nyo, pinagagamitan pa kayo eh. Mal, huwag ka nang pumila dyan. 1.5 lang yan, ang init-init, baka ma-stroke ka pa. Ano sabi ko na? Ayoko ng pera mo, gusto ko kayo ang pera. Tama ba? Iiyayabang lang yung matanda eh. Hindi mali ang isip. Kaya na ba? Tay! Totoo ba? Wala na rin yung gatas na insure. Pinilikan ko ng siko. Totoo? Balik talaga sa inyo. Eh bakit? Binibigyan ko kayo ng insure para lumakas kayo. Binigay sa inyo, diabetes. Tay! Totoo ba? Wala na yung brown rice na black rice. Wala na? Tay, alam niyo ba kung hindi ka kong pagalitan ng matanda dyan? Tungkol sa black rice? Alam niyo sabi sa akin, ikaw hindi mo na kami mahal. Siyempre, nagulat ako. Eh, siyempre, mahal-mahal yung mga matatanda eh. Bakit po, Nay? Yung binigay mo sa amin bigas, kuling pa. Maitim na, makulang pa, mahirap pang lutuin. Sabi ko, Nay, yan po yung pinakamahal na bigas sa buong mundo. Yan po yung kinakain ni Jaime Augusto Supreme Gayala. Kung gusto mo makapatingin mo lang sa mga minamahal ng lola at lola namin at hindi, akala ko hindi mo na kapala, itinigin ng bigas. O Nay, Tay, totoo ba? Na yung cake, naging cupcake. Totoo? Wala na rin daw kayo protein at kusang center? Wala na rin kayo vitamin C? Yung bakuna sa pneumonia? Kung ngayon alam ko na kung bakit kayo naghahanap ng 5 milyon. Alam mo, Tay, nalulungkot ako. Alam mo bakit? Nung ginawa ko yan, kasama ko sila eh. Nung ginawa ko yan, kasama ko sila. Kaya alam nila ang ibig kong sabihin, ano nasa puso ko, ano nasa isipan ko, kung bakit parang sa Maynila, yung mga matatanda, sport na sport. Bakit kayo parang sport na sport sa akin? Alam niyo kung bakit? Kasi konti na ang birthday nyo. Okay ba tatawag yan? Una-una lang yan. Tataya siya pupunta. Pero alam mo yung pakiramdam ng isang bata? Yung gusto mong magpakikita ng matanda sa loob ng bahay? Yung gusto mong may paramdam sa mga matatanda na sa inabahaba ng panahon, ngayon nakakita siya ng gobyerno ng Maynila na mahal siya, prioridad siya, at binibigyan siya ng pagpapahalaga sa lungsod ng Maynila. O Nay, Tay, kumain na ba kayo? Ha? Di ba yung bahay? Taas ka kamay na hindi ka kumain. Hindi ba kayo kumain? O sige, huwag kayo na lang. Iiwas niyan.